Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kung minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasal at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin Sa na makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa pagkulang. Kaya Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa sa lahat ng mga anghel anghel at mga banal, banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating. gawaan po tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, naliliwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan. Para ikaw ay matagpuan ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo ay tinanggap upang ito ay talaga mapangatawan ng ganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na yon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak ng babae ng paraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y pinakuha sa kanyang katulong na naglalakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng isang Hebrea." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung ibig po ninyo, ihahanap po kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa batang iyan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nung dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang batang ito at upupahan kita." Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala niya siya sa kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang pangangalan ko sa kanya." Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan. At nakita ang hirap na tiniis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Lumingalinga siya. Nang walang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at binaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang 2 Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo sinasaktan ang kapwa mong Hebreo?" Sinabi, "Sino ang nabigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo di ba ako, tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?"
Ganting tanong ito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Lumulubog ako sa burak at putik, at sa malaking along nangangalit. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana iyong dinggin. Sa mga panahon na iyon, ibigin. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako at mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aawitan. Dadakilaan ko't pasasalamatan. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Nang makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Chorazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalagang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila ay nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo. Sana ay nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary po sa inyo, congratulations. Ang tema po ng pagdiriwang o pagdiwang natin ng ika-500 taon bilang mga Kristiyano o Katoliko ng pagdating
ng mga misyonero dito sa Pilipinas ay ang temang Gifted to Give. Napakagandang tema. Tayo ay tumanggap, tayo ay pinagpala, kaya karapat dapat din naman ho tayong maging daan din ng biyaya at pagpapala sa ibang tao. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo, kawawa ka, Chorazin, kawawa ka, Bethsaida, kawawa ka, Capernaum. Ito ho'y hindi pangalan ng mga tao. Ito ho'y mga pangalan ng bayan noong panahon ni Jesus. At ang Chorazin, isang maliit lamang na bayan. Hindi binanggit kung anong mga kababalaghan o mga milagrong ginawa ni Jesus. Pero napakarami ho siyang mabubuting ginawa, milagro sa lugar na ito. Sa Bethsaida ho, ito'y isang lugar na kung saan 3 sa mga disipulo ni Jesus ay nanggaling dito. Sina Pedro, sina Andrew, at si Jaime, Santiago. Ay kung mapapansin ho ninyo, itong mga bayan na ito ay pinagpala. Ang mga bayan na ito ay tumanggap ng mabuting balita. Ang mga bayan na ito ay tumanggap ng biyaya galing sa Diyos. Sapagkat pinagmamalaki nila na sila ay bayang hinirang ng Diyos, ang bayan ng Israel. Pero ano ang kapalit? Ano yung ginawa nila? Hindi ho sila nagsisi at hindi tinanggap si Jesus. Ang mabuting balita. Ang Capernaum, ganun din. Ang Capernaum ho, ito'y tinatawag na second home of our Lord. Ikalawang tahanan niya. Pero bakit ganun na lamang ang mga pananalita ni Jesus para sa kanila? Sapagkat sila ay tumanggap, sila'y pinagpala, hindi ho sila naging dahilan o sila ay hindi naging dahilan para maging pagpapala din sa iba. Gifted to give. Ay din ho, ay tumatanggap. At ang biyaya ho'y hindi sinasarili. Ang pagpapala ho'y hindi inaangkin lamang. Ang biyaya ay ibinabahagi din ho sa iba. Baka yan din sabihin sa atin ni Jesus kawawa ka. Kawawa ka. In the sense na ikaw ay dapat maging biyaya din sa iba. Hindi. Nagiging dahilan ka ng pagkakadapa nila. Sapagkat ang nangyari sa Chorazin, Bethsaida, sila ho'y naging mga mayayabang. Maliliit na bayan, pero sila'y naging mayayabang. Baka tayo ganyan din. Tumanggap lamang ng kaunti. Ang feeling natin, kapantay na natin ng Diyos. Tumanggap tayo ng kaunti. Ang feeling natin, tayo entitled. Hindi ho. Sapagkat ang biyaya ay dapat po nating babahagi. We are gifted to give. Matiisin ng Diyos at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ang ating tugon, panibaguhin mo kami, Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang Kristiyanong nananalig, naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Yaong may mga pusong hungkag at nanlalamig,
naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Diyos ng habag at pag-ibig, pakinggan mo ang daing ng mundong nasusukol sa pagdurusa at pagkakasala. Palayain mo nawa kami sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan. Sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo. Itas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamagitan ni aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi naiba sa iyo, minabuti niyang maging tiri na iba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung inihain niyang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at ngayon tinampok upang lahat siya'y manguna. Ngayon lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya, isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papurisin na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pambukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, hinimuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa iyo, para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganam sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig ni Gilbert na aming arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pangindabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Pong San Jose na ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo at ang lahat ng mga banal na namuhay disdaigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Manawin, sumasalangit pa, sambahin, iniiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ng aming pananampalataya ito aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ng Kristong muling nabuhay, sinagalis sa mga salan sa libutan. Palad po tayong lahat ng mga inanin sa kaniyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, ingatan, gabayan, subaybayan, kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.